Paano kung ang lupa mo ay kinuha ng gobyerno, ginawang pampublikong kalsada, at nakalimutang kang bayaran sa loob ng halos 50 taon? Magkano ang dapat na tamang bayad para sa iyo? Ito ang mabilis na pagsusuri sa kaso ng City Government of Pasay versus Arellano University, GR number 26038 na lumabas noong May 17, 2025. Tandaan ha, ang buod na to ay para lang sa kaalaman at hindi legal na payo. Una, ang naging desisyon. Ipinabalik ng Korte Suprema ang kaso sa Regional Trial Court. Bakit kamo? Kasi hindi raw sapat na ibase ang bayad sa isang lumang tax declaration noong 1978 na 200 pesos per square meter lang ang halaga. Pangalawa, at ito yung pinaka-importante, ang doktrina sa tamang pagpresyo. Ang pagtukoy ng just compensation ay isang judicial function. Kailangang tingnan ang lahat. Zonal valuation, presyo ng mga katabing lupa, lokasyon, at iba pang ebidensya noong panahon na kinuha ang lupa. At dahil sa tagal ng pagkaantala, ito'y tinuring na forbearance of money. So may interest na 12% kada taon mula 1978 hanggang 2013 at 6% mula 2013 hanggang sa mabayaran ng buo. Kung gusto man ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo akong makita sa iyong newsfeed. At panghuli, bakit walang exemplary damages? Tinanggal ito ng korte. Kasi, bagamat nagpabaya ang Pasay sa pagbabayad, may pagkukulang din ng Arellano. Inabot sila ng 47 na taon bago formal na naningil. So sa madaling salita, kapag kinuha ng gobyerno ang ari-arian mo, dapat tama at napapanahon ng bayad. Pero bilang may-ari, dapat alisto ka rin sa pag-iit ng iyong karapatan. I pray for your success. Ingat po palagi. Thank you for supporting this page. Huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang batas ay tumutulong sa mga gising at alerto, hindi sa mga natutulog sa kanilang karapatan.